Good morning guys. Ayan, so breakfast muna tayo. Actually, ano na rin naman. Magte 10 AM na rin naman dito sa Canada, no? Pero eto nga, kagabi guys, nag-start na ang snow dito sa Calgary. Sobrang aga. Pero light lang naman siya. Ayan, mamaya try kong lumabas. Kasi anong weather ngayon, baby? Minus 1? Tingnan ko. Yun na, tatanong ko kay Emma kung anong weather ngayon. 0. 0 pala ngayon. Ayan. Kagabi, pumapalo ng -2 eh. Ayan. So, pasulyap ko lang muna kayo guys. Ayan o. Yung sasakyan natin. Ayan, may snow na. Light lang naman. Very, very light lang. Ayan. Kasi kung mapapansin nyo yung kalsada, wala. Yung mga sasakyan lang meron. Susubukan natin lumabas mamaya, ano? Lalakad tayo ng konti doon. Tsaka tatapon din tayo ng basura. Right, Zion? Yeah. Okay. Activity time. Ay? Ayan. So ngayon ay, ayan, so magbe-breakfast muna kami. Then mamaya magsisimba kami ng 11:30. Ano pang lakad natin ngayon? Nga pala. Thanksgiving na pala bukas guys, no? So meron kaming pupuntahan mamaya. Nagkayaan din yung mga kaibigan natin. Celebration. Ayan. So di natin alam kung ganong oras tayo matatapos doon nila. Pero for sure, madaling araw na yun. Kasi bukas walang pasok si Emma. Kasi ako guys, wala naman talaga akong pasok, no? Kaya hindi ko maramdaman kung holiday ba sa akin o hindi eh. So, Pasalamat ka na lang. oo naman. So, chocolate muna tayo, baby. O, sure. Yan. Oh yeah, masarap yan, Chocolate. carnation. Desire na yun. Ito guys, ito masarap to actually. Saan ba natin nabili to sa... Baka Lucky or Walmart. Hong Kong? Ganun ba? Hindi, baka Walmart lang siguro. Hindi ko na maalala eh. Sama-sama. Atin na tayo na. Kasi Pero kasi guys, si nagpainit Emma na kasi, ng water. pag naggagawa ng ganyan, kape or ano, ang dami, sobrang dami ng tubig. Hindi Parang, Hindi 3/4 ko na lang. parang yung isang ganito niya, 2 baso. Hindi Di ba? Ayoko rin kasi nung masyadong matamis. Zion, don't go near. It's hot. Mainit yan sa akin, ha? Pwede sugar on it. So, breakfast muna tayo guys. Siyempre, banana cake. Nabili natin to sa Walmart kahapon. Part. After ko kasi mag-work kahapon, Nuggets. ang plano talaga dapat namin ay Chicken. susunduin ko sila, itong mag-ina ko. Chicken. Oh my God. Susunduin ko yung mag-ina ko dahil nga mag-grocery sana kami. Pero dahil sa sobrang lakas ng hangin kahapon at sumisipol talaga, sabi ni Emma, ako na lang, after ko ng work, dumaan ako ng Walmart. So yun, napabili tayo ng mga iilan lang naman, tsaka gulay. Tsaka yung mga kailangan pa dito sa bahay. Ayan, so nagpapaano lang muna tayo guys, no? Papain-in. Kasi nga mamaya sisimba tayo. Ito yung harapan namin. Ayan, oh. Yung mga snow na rin. Ayan. Ang dami na rin nagpo-post ng mga kaibigan namin kung saang part dito sa Canada, no? Especially dito sa Alberta. Ayan. Mga nakikita namin, mga nagkakanya-kanyang post na sila. Dahil nga, first snow to ngayong ano. Actually, fall. Fall pa lang ngayon, pero bumabagsak na ang snow. Alright. Alright, so yun guys. Breakfast muna tayo. Siya nga pala guys, may naalala ako. Ito, crab and corn. So, dahil malamig ang panahon ngayon, try natin gumawa ng soup para at least mas masarap, mas maganda sa sikmura natin. Lagyan mo ng itlog. Oo nga, syempre. Si Zion. Mix muna. Ayan, tumulo na. Mainit pa yan, Zion. Sit down properly. I'm mixing for you. Oh, thank you so much. You're so sweet. You're mixing my hot chocolate. Yeah. Okay. You wanna play outside sa snow? Yeah, I will do this. Yeah, Angel. Yeah. Oh, galing naman. I like feather. What? I like penguin. Penguin? What? That's so funny. Okay. Oh, yeah. Nag-hi ka na, Zion. Ay, si Daddy, oh. He's gonna cook. Ano lang naman. Popcorn. Soup lang. Popcorn. Yan kami ni Zion. Activity toilet. Ay, naku. Ang favorite niyang ulit-ulit na salita from
YouTube. Kamusta ang ano pala, walang pasok kahapon? Masaya. Nakapaglinis ako. Nakapaghugas. Yan. May tumatawag. So, ito na ang ating crab and corn soup. Kumukulo-kulo pa. Ay, gustong-gusto ko to. Dapat bili na tayo ng marami kasi winter na. Wow. Maraming araw na ang super lamig pagkagising mo. Ito na ang start ng lamig. Kasi Ito next na ang week, normal puro minus na tayo. Ito na ang normal sa Calgary. So, i-check ko. Pakita ko na rin sa mga viewers natin yung weather. No, para, ano sila? Wala lang, aware lang. Sa ating weather. Ayan o, 10, 11 mag-i-snow. Tapos yung weather namin for the rest of the week, 1 and then -6, 1, -6. Yun lang naman, yung Tuesday ang pinakamalamig. Ay, hindi. Yun lang naman, ayun na, today and sa Monday yung may pinakamalamig, -6. And then magpa-positive na ulit tayo. Okay. Sa Wednesday. Anong ilan? 13. Ayun, okay. 13. Double digit pa. Patikim lang tong snow. So, ngayon lang siya mag-i-snow. Alright. So, yun guys, tuloy natin yung kwentuhan ngayon. Ano? Sayang, come here. Yeah, oops, nag-ano yung camera eh. Yeah. Ayan. Alright, so, ayan. So, gagawin namin ngayon guys ay mag-aayos na kami maya-maya. Tapos, after namin sumimba, balik ulit tayo sa bahay, no? Ay, hindi, may bibilin pa pala tayo na yung, alam mo na, yung drinks, di ba? Kailangan din kasi. Kasi guys, pala. First time, ay hindi naman na, nasama na ako ng friend ko before, pero ito yung first time na kami lang yung bibili sa liquor store. So, ba tayo pupunta, baby, ng liquor store? Maglalasingan kasi sila. Hindi. Ano kasi guys, nagkayaan nga yung mga barkada namin dito. Yeah, kasama namin si Alba Pambam, tsaka yung the rest. And, Salazar Farm. Oo, yeah, Salazar Farm, kasama rin natin dyan. Yeah. Yun nga, parang mag-share bawat family ng... Tigta-3 soju. Tagtatatlong soju raw. Yeah. Sila lang naman ang umiinom kasi ako hindi Kaming mga girls. Ewan ko yung boys, baka beer sila ha. Pero kasi si Alan hindi naman, tsaka magdadrive yan. So more on kwentuhan lang yan, tsaka kain. So kami, ang dadalhin namin mamaya, Shanghai plus yung soju. Yes. So since guys, bibili kami ng soju, ano yan eh, hindi yan mabibili sa regular grocery stores. So kailangan mo bilhin yan sa liquor store. And yun nga, naalala mo, dito, meron dito eh. Sa Michelle. Yung dun sa Tim Hortons. Oo, meron yan. Diyan lang sa kanto. So, hopefully open kahit Sunday. Bibili lang kami ng 3 kung ano yung required. Kasi kahit naman sobrang namin, hindi ako umiinom din sa bahay. Sa bahay. Okay. Sa bahay. Medyo nag-ano ako dun. Medyo nag-react ako dun. Hindi na siya umiinom. Yung ano pa nga, yung bigay ni Kuya Daniel sa atin na wine nung pagka-dating natin dito sa bahay, nandito pa rin. Hindi pa rin namin naiinom. Yeah. Yan. So, So, anyway guys, itong mga klase ng ganitong weather, ito yung mga kinaka-ayawan talaga ng iba dito guys sa Canada. Yung iba na, kunwari, retired na sila, ito yung time na aalis na sila dito sa Canada, magbabakasyon sa Pilipinas or other tropical countries, kasi better na yung weather. Kasi ngayon nga guys, dito, simula na ng lamig. And hindi lang yun yung, sila yung may ganong pag-choice, diba, na ayaw nila dito. Yung iba, ayaw talaga ever since. Kaya yung iba pipili ng ibang country, Australia na lang, UAE. Yeah. Kasi ayaw nila ng lamig. Yeah, especially to guys sa Alberta, no? Kasi talaga extreme ang weather. Dito, ang weather dito, guys. Pumapalo talaga kami. Based sa experience namin na ang -45, 46, no? -45 na. Oo nga, sabihin mo ng -45. Sobrang grabe talaga yun, guys. Masakit talaga sa balat. Yung tipong ayaw na ayaw mong lumabas talaga ng bahay. Even yung magtatapon ka lang ng basura. Nako, isipin mo, tatapon ka ng basura, magpatatlong suot ka, 3 rin sa taas mo, tapos magtutok ka. Grabe, mahirap. Especially, sakripisyo talaga. Oo. Lalo kapag yung medyo malayo yung pagtatapunan mo ng basura, mahirap talaga. Yan. So, tiyaga-tiyaga kasi ito na, susunod-sunod na yan na buwan, November, December, January, February. Yung January, February yan talaga yung peak ng lamig. -20 tayo dyan. Diyan papalo.
And then, March pa, unti-unti hanggang April. Yeah. So, parang 6 na buwan, kalahating taon na malamig. Yan, kaya dito talaga yung mga temporary residents, PR, Canadian citizens, pagpatak talaga ng spring, unti na yan naglalabas na ng mga pang-camping, pang-summer kasi susulitin talaga. Yan, dapat hindi ka magsayang ng bawat linggo kasi limited lang yung magandang araw, yung makaka-enjoy ka sa labas ng pang-summer activities. Pero, yung iba naman, hindi sila natitinag kahit winter yan. Excited pa nga sila. Kasi meron din namang winter activities. Yung mga snowboarding. Yes. Basta yung mga nag-glide-glide ka pababa. Meron din yan lalo na sa Lake Louise pa o Banff. Yan, sa mga gondola. Depende rin kasi guys sa tao talaga. May gusto rin talaga ng winter. Meron din talagang ayaw. Pero yung iba naman, kung gusto pa rin ng Canada, sa BC sila. Which is milder yung winter. Ganda doon. Yan, lalo na sa Victoria yata. Yan, maganda rin yung weather. Higher cost of living daw. Yan, syempre nakita naman natin. So, pero yung iba naman, syempre, nako-compensate yun kasi mataas din naman yung sahod paglipat naman sa BC. So, nasa sa inyo talaga kung ano yung kino-consider nyo. Yung iba lumilipat from BC to here kasi gusto nila makakuha ng bahay, makabili ng bahay. Yung iba naman, lumilipat kunwari from Alberta to BC kasi better yung weather doon. Okay na yung mag-base sila sa yung limited space, yan kung ano yung ma-afford ng money nila doon kasi nga ang taas doon, milyon. Pero at least, 'di ba? Okay yung weather every day, hindi sila mag-worry yung parang pasakit, yung mga ganyan na -20 na weather, ganyan. So, it's a matter of choice. Yeah, every day you make a choice, nasa sa inyo na lang 'yan kasi kung hindi ka naman happy, you have the choice to leave or to travel. Pero ito kami endure muna natin. Yan, wala pa tayo sa retirement stage na tatakasan mo yung winter. We will enjoy and endure. Yeah, okay pa naman kami dito sa Calgary and masaya naman kami dito. Hindi naman kami yung siguro sabihin mong nagrereklamo ko sa weather, normal na yun kasi talagang malamig talaga guys. Sobrang lamig. Pero maganda, okay naman kami dito. Kung magstay ka lang naman sa loob, huwag ka nang magstay sa labas. Yun nga lang, syempre, ako commuter ako. Yun talaga yung pasakit. Lalo na kung ako, 3 cars, 3 buses, yung lilipatan ko every day para makapasok. Pero pag hapon naman, sinusundo ako lagi ni Alvin. So, yun yung ating kalbaryo o struggle. Yung iba naman, syempre, papasok pa uwi, ganun talaga yung struggle. Kaya, yun yung talaga kailangan kaharapin everyday ng mga daily life ng mga kababayan natin dito. Yes, unlike sa Vancouver, kahit wala kang sasakyan, pwede. Kasi maganda yung transpo doon. Tapos, yung weather, hindi siya malamig. So, okay lang kahit mag-commute ka. Pero dito talaga, like, yun nga, base experience mahirap talaga. Kailangan mo may car, lalo na kung malalayo yung bus stop. Kaya ito, natuwa na rin talaga ako guys ever since nasa tapat lang namin yung bus stop. And kung ano yung lilipatan kong bus, the next, dun lang din ako bababa. So yun, dapat talaga yung nirerentahan nyo or yung bahay nyo, kung magko-commute kayo, lalo na kung ganitong winter, diba? Yun dapat yung isipin nyo para hindi kayo mahihirapan. Kasi kunwari ako, nandun pa kami sa Ogden, 5 minutes walk din yun. Parang mag-iisip ka ang halay-layo. Minsan mahangin talaga, tatangayin ka rin eh. So struggle din yun. Kung nakikita yung mga dating, siguro yung mga talagang avid namin ng mga subscribers, nakikita yung pag naglalakad si Emma sa snow, yung malayo, 5 minutes yun, di ba? Nandun sa 302 or kaya 43? So usually 302 ako eh. Yan, kaya pero at least, diba, natapos natin, nalagpasan natin. Ganun lang din naman yung life. Years din talaga. Oo. May mga kakilala tayo, okay din yung life sa downtown. Kasi, lalo na kung downtown lang din yung work nila. Dahil yung train, ikot-ikot lang. Nandun lang. So, dapat strategic din talaga kayo sa location na pipiliin nyo. Lalo na kung titira kayo sa mas snow na bansa. Katulad dito. Calgary. Ayan. So, mahirap talaga, kunwari, yung mga rural areas or small towns. So, dapat doon may car ka na gagamitin. Lalo na kung may bata. Yun yung inisip ko eh. Mahirapan ka. Pero, nasa diskarte yan. Kasi, yun lang naman yung
mga naiisip ko, no, kung kunwari lumipat kami ng ibang province or sa ibang smaller towns tayo napunta. Hindi pa naman ako nagda-drive. Although meron na tayong driver's license. Pero hindi pa panahon para bumili ng another car. So, yan. Kaya tsaga-tsaga muna tayo. Yan. Kaya pa naman, lalo na kung bata pa tayo, kaya pa i-endure yung mga ganyan. Paparinig ka. Lamig-lamig. Paparinig ka. Matanda na ako. Ikaw nagsabi niyan. Guys, sa October na, lapit na birthday ko. Baka naman. Sa Halloween. Ayun yan. So, madadagdagan na naman ang ating edad. Right. Pero ganun talaga no? Di naman ang buhay natin, di naman paatras Diba? Move forward. Yes. Kaya, yun lang. Enjoy lang yung life. Okay guys, so yun muna. Tama na muna ang kwentuhan natin at kakain muna kami ng soup. And then, mamaya, prepare na tayo for lalabas mass. na rin. Lalabas din ako mamaya. Alright? So, yun guys, no? Sisimpa na muna tayo. Pero, ito guys, medyo nag-i-snow na naman. Ayan, no? Ano nyo naman ang ating paligid. Yan, si Saya. Ito si Saya, naka full gear na let's go. Ay, hindi na. Come on. Sahur. Lamig na, grabe. Iba na talaga. Papasok na ang winter guys. Ito na. Simula na naman tayo ng tanggalan ng mga yelo. Yan. Pero ngayon, ano pa yan? Light pa yan. Wala pa yan. Ayan, wala pa yan. Kaya pa yan. Pero kagandahan lang din dito sa amin. Although, meron nga kaming condo fee. Ito, may mag-shovel na yan dito. So, hindi ko na kailangan mag-shovel dyan. Ayan, so, mag-heater na tayo dito. Dahil malamig na. Oh, 2. Grabe. Parang ganito guys yung weather pag umaalis kami ni Zion. Itong mga nagdaang araw, no? Kasi nga palamig na ng palamig dito. Si Emma, nakadoble ka ng pants? Hindi. Nagdoble na ako ng pants. Hey, look at me. Ayan na. Mamaya tatry ko. Okay, so let's go na tayo. Ayan na Nag-yosi Yan na, parang nag-yosi na. Yan. So, umpisa na guys. Grabe, yelo na naman. Balik na tayo sa ating buhay yelo. Dito. So, yung bulaklak nga nung kapitbahay namin ayan namamatay na. Ayan. Ayan. Nag-autofocus, baby. So, guys, yung mga dahon, nagkakamatayan na, nagkakalaglagan. Bagsak na lahat yan. Ito guys, ang ating community. Kamustahin natin matapos ang unang buhos ng snow. Hindi naman ganun kalakas Ito mo, very light lang. Kita mo pang mga green grass sa tabi-tabi. Hindi katulad dati baby, parang na talaga agad. Parang ilang centimeter agad yung unang buhos ng mga nakaraang taon. Ito, lang, pinatikim lang tayo ng bahagya. Hindi, yan konti lang pero magdamag. Ay, nako. So parang lang to, aircon. Naka-heater na nga ako Oo, naka-heater na kami guys. So ito yung liquor baby, diyan tayo bibili. Dito sa area na to. Alright, ayan. Diba? Malapit lang naman. So pag pauwi guys, yan, dyan kami bibili. Soju lang naman, napaka-friendly drink. Kasi nga Thanksgiving dito. So yung Thanksgiving nga pala ay holiday yan dito sa Canada. Kaya wala tayong pasok ng Monday. Yan. Oo, kaya lang, syempre, ay ito ang napagmitingan ng aming mga kaibigan. Sunday i-celebrate para kapag inabot nga ng madaling araw, ay makakatulog pa tayo. Yan, hindi diretso sa work. Unless yung may iba rin kami kasama kasi nagtatrabaho like sa hospital. So yung shift niya ay napakaaga. Kaya ewan ko, papabaunan yata ng noodles pagkatapos
uminom kasi diretso shift. Ayan, yun nga lang no, sayang din sila Tita Nora. Ayan, shout out Tita Nora, Tito June. Ay nagyaya din, kaya lang ito ay naset na rin talaga nung dating-dati pa. Ayan, kaya meron nga kaming entrance fee dito na soju. Ayan, so yung mga kasama natin mamaya ay makikita nyo dito or sa susunod na vlog. Ayan, happy lang tayo, enjoy lang kasi Thanksgiving Day, nagsiselebrate tayo sa lahat ng biyayang natanggap natin ngayong taon, no. Grabe, nag-uumapaw din. Yung mga challenges din, pinagpapasalamat natin kasi ito yung nagiging way din natin para maging stronger. Ayan, kasi hindi naman normal na tayo ay nabubuhay na walang challenges. So meron at meron yan, pero it's time to give thanks kay Lord kasi 'di ba binigyan tayo ng grace and wisdom para harapin yung mga ganong problema. So yan, it's time to celebrate. Yung symbol dito ng kanilang Thanksgiving. Yan, Thanksgiving kasi more on harvest yan, na harvest ng taon. So, sinisimbolo nila yan ng pagluluto ng turkey. Oo nga, ba't kaya? Ayan, so turkey yung common na inihahanda sa Thanksgiving lunch or dinner. Pero syempre bilang Pinoy, hindi kami mahilig sa turkey. Although syempre kapag hinainan tayo ng turkey ay kakain tayo. Ayan, kasi parang turkey lang naman, para ding manok. Oo, malaki lang. Pero tayo, okay na yan yung manok sa Costco, pwede. Pero yan nga, kami ay nagtoka-toka, mamaya ay na-assign sa amin or volunteer na rin namin kasi nga yun yung binili namin kila Sis Charis, yung lumpiang Shanghai. So guys, so pakita ko ang daan while going to our church. Yan, puting-puti yung daan pero hindi masyado. Yan, no. And guys, no, ongoing pa rin ang Alberta Teacher Strike. So, wala pa ring pasok ang mga estudyante. So, pangalawang linggo na yan nila ngayong week. Maluwag na maluwag ang mga bus ngayon. Oo, guys, kapag kasi sumasakay din ako ng bus, kagawan ko rin talaga sa upuan. Ang daming estudyante. Pero ngayon, ay nako, mamili ka kahit anong row. Kasi walang mga pumapasok, syempre, na estudyante ngayon. So, yung mga nag-work lang yung bumabiyahe. Ayan. So, yun yung mga challenges mo pagka may pasok. Yung, syempre, sumasabay yung mga estudyante. So, puno yung bus. Punuan yung bus. Syempre, na-delay minsan kasi bawat stop, daming masasakay. Kaya dapat, kapag ganun, maaga ka. Or para hindi ka maiwan ng next bus, lalo na kapag connecting. And dapat may allowance. So, another challenge din ngayon nga, yung winter. Yes, so, dapat talaga kahit magiging positive yung weather sa lunch or hapon, pag umaga talaga balot ka na balot. So bitbitin mo na lahat ng pang-cover mo sa iyong sarili dahil mahirap mag-antay ng 10-20 minutes sa gitna ng lamig. So may mga stops, yung mga bus stops akong napupuntahan na may heater. Yun yung maganda sa Mackenzie Town o yung terminal. Maganda doon kasi malaki yon, tas pagkapasok mo may heater siya. So okay lang mag-wait doon. Pero sa susunod kong waiting area, yung bus stop, wala na dong heater. Meron lang shed. Yan, okay na rin yung shed. At least kung umulan man, may masisilungan ka habang nag-aantay sa bus. Pero kapag lumamig, ayan, walang heater. So dapat talaga all covered ka, lalo na kapag yung bus mo ay madelay ng 15 minutes or 20 minutes. So naranasan ko nga 30 minutes pero walang choice. May time na nag-Uber ako kasi nga malamig, pero may time din na nag-aantay ako. Yan, kasi sayang din naman yung pamasahe. Alright, so ito yung school nga pala, malapit sa church, yung St. Albert, no? Sa amin, sa Copperfield, ang magiging school ni Zion ay yung St. Isabella. Ayan, pero next year pa siya. Kasi next year pa siya magpa 5 years old. So guys, for sale, bilhin nyo na. Ang ganda ng location. Tapat niya yung school, tas ang lapit sa church. Ito hindi pa nalalaglag. So dapat magpa-picture ka na bago malaglag yung mga dahon. Ayan o, dilaw na. Pero kasi pag nalamigan yan, matutuyo na. Ayan, malalagas na. Alright, so malapit na tayo guys sa simbahan. So simba muna tayo. Alright. So, dito na tayo guys sa simbahan. Ayan o.
Ito yung mga snow. At medyo late na tayo. Ang hirap ng parking. Yan. So dito kami guys, nagsisimba palagi. Tapos sa baba niyan, yung sa CFC namin. A few moments later. Kakatapos lang guys ng simba. Syempre pagkalabas ay ang lamig. Ayan no, bumubuga yung hangin. And may nakilala pala tayong viewer subscriber no. Ang family de la Cruz and Makatungay. Ayan, shout out sa'yo sis Dayan, Carlo, and si Nanay daw, yung mother-in-law na nanonood. Yes. Nanay Mabel. Ayan, no, sana tama yung pagkakarecall ko. Tanda mo pa ha? Ayan, hindi kasi sila magpa-vlog, no, nahihiya. Pero yan, i-shoutout ko na lang daw sila. Yes. So, maraming salamat at nakaka-enjoy talaga na makakita ng mga kapwa Pinoy dito sa Calgary. Yes. So, ngayon, naisip namin na pumunta muna sa Dalarama kasi doon ko ilalagay yung sa parang llanera, ano ba yung nalagyanan, yung mailuluto nating lumpiang Shanghai. Kala mo tayo yung naggumawa eh. So binili na namin yan kila Sis Charis Brolimwell. Yes. Ayan, gawa nila tita ang lumpiang Shanghai na dadali natin for Thanksgiving celebration mamaya. See you guys later! So daan lang tayo guys ng Dalarama. Kasi meron lang tayo bibili na tray. Ha? Gusto niya mag-comeback daw yung snow. Hindi pa siya nakapag-angel. Pagka malakas na yung snow. Naiinis, wala ng snow. Ay. Okay, let's go. May nag-comment sa amin guys. Meron daw pang kayod ng melon dito sa Dalarama eh. Dalarama ba o Dollar Tree? Nalimutan ko na Ayun lang. Wala, di Dollar Tree. Baka Dollar Tree nga. So tingnan natin. Hanapin natin. Baka nandito lang yan. Nandito yung mga ano nila eh. Ano ba kayo nakita guys? Kasi minsan nag-vlog kami. Nadaanan ng camera ko. Hindi ko nakita pero ang nakakita yung mga subscribers natin. Akala ko yung pangkayod eh. Wala, hindi ko makita yung pangkayod. Yan lang. Ito lang. Tapos, Bili ka na nung sa bahay para hindi tayo pabalik-balik. Magkano isa? 150. Ilan siya? 3? Hindi, isa lang. Isa lang. Cover niya yun. Oh. May cover lang pala siya. Ito walang cover, 175. Yung may cover mas maganda. Parang malaki yan, baby. Panglumpia? Oo, kundi lang yun eh. Hindi, kaya yan. Okay. Ayan, wala, hindi ko makita yung pangkayod. Baka dito naman. Pero hindi, wala na dito. Ano na to eh. Iba na to eh. Dito lang dapat yan. Baka sa Dollar Tree nga. Wala. So ito na guys. Yan na No, lang. may kasama pang KitKat. Si Syempre, Emma talaga oh. KitKat kay Alvin. Sa akin Crunch. Kay Zion. Kay Zion. Yung pang Halloween. Chocolate egg. Na chocolate. Let's go. Let's go. Let's go. So dito tayo ngayon guys sa liquor store. Ayan. So syempre bawal mag-video dun sa loob no. Kaya si Emma na yung bumaba. Kasi siya yung bibili ng soju nila. Hindi ko alam yung mga soju na yan guys eh. Narinig ko lang. Ayan. So ito siya. Lapit lang to sa bahay guys. Katabi lang to ng team so ay pinupuntahan namin. Ayan. So ito lang siya. Alright. So yeah. Hintayin lang natin si Emma. Hindi ko alam kung sana merong ano dito guys, soju kasi kung wala, nako maghahanap pa kami sa iba. Kasi yung parang entrance nila. Ako kasi guys, hindi naman ako umiinom kaya ayun, tamang tubig na lang ako siguro or kung meron mang iced tea doon mamaya. Pero mamaya pa naman yun, ano pa, mga 5 or siguro 6 na lang kami pupunta. So ito na guys si Emma. Ayan, pabili na siya ng soju niya. 3. Ayan. Wala singgera talaga eh, no? Sabi ko mukha ka lasinggera. Hindi na ako nag-paper bag eh. Ba't iba-iba kulay? Iba-iba yung flavor. Ah. Hindi ito yung brand na
iniinom namin, pero kasi yun lang yung soju Available. nila. Sige na lang, paglasing naman na yung mga tao. Oo, yun na rin yan. Papatusin na rin yan, basta soju. So, Yeah. ang pinili ko peach, tsaka yogurt. May mango doon, pero hindi ko alam kung gusto nila. Tsaka apple. Okay. Ayan, diba? Alright. Naghanap ako lychee. Walang lychee. Wala. So, peach na lang yung pamalit, tsaka yogurt. So, hopefully, magustuhan ng mga ating kumare. Magkano pala isa? Isa siya, 10.99. $11 11 na rin. isa. Plus tax, so $35 na. Okay. Manginom tayo. Okay, let's go, Happy let's go. Thanksgiving. Yeah. So yun guys, dito na namin tatapos ng vlog na to. And I hope na nag-enjoy kayo sa vlog namin ni Emma and ni Zion. Ayan. Happy Thanksgiving, everyone. Yes, happy Thanksgiving everyone. So, we'll see you on the next one.